Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. At isang mahinhing wave ng internal energy ang humila kay Daryl para makatayo ng diretsyo. Ang mga babaeng iyo ay mga kandidato para sa pagiging oracle ng Grandmaster Heaven Cult. Sabi ni Monica, ang oracle ay isang walang katulad na posisyon sa Grandmaster Heaven Cult dahil isang tao lang ang maaaring makakuha nito sa bawat pagkakataong mamatay ang kasalukuyang oracle ng kanilang kulto. Dapat na bihasa ang taong ito sa mga paniniwala at ideolohiya ng Grandmaster Heaven Cult na mayroong responsibilidad na ikalat ang mga turo ng kanilang kulto at kumuha ng mga bagong disipulo. Itinuturing na mascot ng Grandmaster Heaven Cult ang kanilang oracle. At sumusunod lamang ang kanilang katayuan sa Cult Master at Mistress. Pero walang kahit na anong hawak na otoridad ang isang oracle, pero nagawa pa rin itong irespeto ng mga tagasunod ng kanilang kulto. Natuwa si Daryl nang marinig niya ito. Hindi niya naisip na magagawa niya ng aksidente ang ganitong klase ng bagay na pinuri maging ng Cult Mistress. Siguradong mababahiran ng matinding kahihiyan ang Elysian Island sa sandaling maghahasa ng kahit na sino ang mga kandidato na yon para sa pagiging isang oracle. Sa bagay, ang oracle ay ang nagsilbing mascot at mukha ng mga disipulo ng Grandmaster Heaven Cult. Mabuti na lang at hindi nagpakain si Daryl sa kanyang pagkauhaw sa laman. Dahil kung hindi, ito na ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Habang nagdiriwang si Daryl sa kanyang loob, tumawa si Monica at sinabing, napakaganda ng ginawa mong ito para sa ating kulto, at ayon sa aking mga narinig, buong puso raw na ibinigay ni Skylar Burr ang kanyang posisyon bilang isang Hallmaster sa iyo. Pero ang posisyon ng pagiging isang Hallmaster ay hindi karapat-dapat para sa isang talentadong lalaki na kagaya mo. Dahan-dahang itinaas ni Monica ang kanyang kamay pagkatapos niyang magsalita. Naglakad ang isang babaeng tagasunod sa tabi ni Monica papunta sa harapan ni Daryl para bigyan siya ng isang slip na gawa sa jade. Dito nang umiti si Monica at mahinhing sinabi na, mula sa araw na ito, si Daryl Darby ay isa ng Elder Master ng Grandmaster Heaven Cult. Wow! Elder Master ng Grandmaster Heaven Cult. Agad na umingay ang lahat sa buong plaza nang marinig ang mga sinabing ito ni Monica. Agad na napatitig ang libo-libong mga nagugulat, humahanga at naiingit na mata kay Daryl. Maging si Daryl ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Elder Master. Masyadong nakakatakot ang titulong ito. Masyado na bang mataas ang katayuang ito sa kulto? Napuno ng katanungan ang isip ni Daryl habang hawak-hawak ang purple niyang slip na gawa sa jade. Alam ng lahat na ang hierarchy ng Grandmaster Heaven Cult ay nagmumula sa Cult Master at Cult Mistress bilang mga pinuno nito na sinundan ng Yin at Yang Messengers, 4 na mga Guardian Kings, at mga Hall Masters. Pero mayroon pang isang posisyon ang kulto na tinatawag nilang Elder Master. Pumapangalawa ang posisyon ng Elder Master sa Cult Master at Cult Mistress. Pero sa pagkakataong ito, ang Elder Master ay humahawak ng totoong otoridad at kapangyarihan sa kanilang kulto. Pero Mistress, matagal nang nabakante ang posisyon ng Elder Master dahil wala tayong mahanap na taong karapat-dapat para rito. Kahit na maituturing nating talentado si Daryl, isa lang siyang level 4 master, kaya hindi pa sapat ang kanyang lakas para sa posisyong ito. Kaya paano po niya magagawang gampanan ang mga responsibilidad ng isang elder master? Hinihiling po naming napag-isipan niyo po sana ang tungkol sa bagay na ito, Mistress. Sa mga sandaling ito, isang matipunong lalaki ang tumayo mula sa tabi, at nagpapanik na nagsalita sa Mistress. Ang matipunong lalaki na ito ay ang Black Tortoise, isa sa 4 na mga Guardian Kings na si Sheldon Scores. Tumututol nitong tiningnan si Daryl habang nagsasalita. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong magsimulang maging disipulo ng kulto si Sheldon, at pagkatapos lang nito magsumikap at magkaroon ng iba't ibang achievement siya, dahan-dahang nakarating sa posisyon ng Black Tortoise. Isa ka lang Hallmaster. Kaya hindi katanggap-tanggap ang biglaan mong pagangat para maging isang Elder Master. Sabi ni Sheldon. Sinimulan na ring magsabi ng ilang mga tao ng kani-kanilang mga opinyon nang marinig nila ang mga sinabi ni Sheldon. Oo nga. Pangkaraniwan lang ang lakas ngayon ni Daryl. Kaya hindi niya magagawang hawakan ang isang importanteng posisyon na kagaya ng Elder Master. Oo nga, at masyado pa siyang bata at padalos-dalos sa kanyang mga ginagawa.
Nangangailangan pa siya ng pagsasanay bago humawak ng posisyong kagaya nito. Pag-isipan niyo po sana ang tungkol sa bagay na ito, Cult Mistress. Lumuhod ang libo-libong mga tao at nagprotesta sa harapan ng Cult Mistress. O si Monica sa kanyang trono at nakangiting sinabi na, "Pinagdududahan niyo ba akong lahat?" Hindi naging malakas ang boses ni Monica, pero malinaw itong narinig sa buong plaza habang kumakalat ang isang napakalakas na aura mula sa kanyang katawan. Masyado talagang malakas ang aura ng Cult Mistress. Hindi po, Mistress. Hindi ko po magagawa ito. Nanginig ang buong katawan ni Sheldon habang nagpoprotesta at paulit-ulit na idinikit ang kanyang ulo sa sahig bago umatras sa tabi kung saan siya nakatayo kanina. Dito na dahan-dahang nagsalita si Monica sa mga disipulo ng kanilang kulto, nagawang iligtas ni Daryl ang mga kandidato sa posisyon ng Oracle, at dahil sa ginawa niyang ito, karapat-dapat lang siya na maging Elder Master. Napag-usapan na namin ng Cult Master ang tungkol sa bagay na ito at sabay na nagdesisyon na ibigay sa kanya ang posisyon ng Elder Master. Isang talentadong lalaki si Daryl kaya sigurado ako na magagampanan niya ang mga tungkulin sa bago niyang posisyon. Dito na tumahimik ang lahat at wala nang kahit na sino ang nagsalita ng kahit na ano sa harapan ng Mistress. Habang napupuno naman ng thrill ang dibdib ni Daryl. Haha, mukhang mataas nga ang posyon ng pagiging isang Elder Master. Isip ni Daryl. Daryl, manatili ka sa isla ngayong araw. Kasalukuyan ngayong nagpapalakas ng mag-isa ang Cult Master, magtatapos ito sa loob ng 2 araw. Ginawaran ka na ng titulong Elder Master, kaya magsasagawa tayo ng Elder Masters Banquet para sa iyo ngayong gabi. Hindi ka maaaring mawala sa pagdiriwang na ito. Dahan-dahang sinabi ni Monica. Isinasagawa ang banquet ng Elder Master sa bawat sandaling may mapili ang kulto na isang bagong Elder Master. Isa rin itong paraan para maipakita ang pagkilala ng kulto sa bago nilang Elder Master. Kaya isa itong tradisyon na hindi mababago ng kahit na sino. Hindi ito alam ni Daryl kaya ngumiti lang siya bago sabihin, "Ito po, ayoko na pong magabala pa kayo para sa bagay na ito." Matagal nang nasa Elysian Island si Daryl kaya hindi na niya alam kung ano na ang sinapit ng kaibigan niyang si Dax. Ninerbyos na rito si Daryl kaya gustong-gusto na niyang makabalik sa Donghai City. Ano? Ayaw niyang umattend sa sarili niyang banquet. Agad na naguluhan ang mga tao sa kanyang paligid. Tinitigan nila si Daryl na parabang isa itong mangmang. Napakunot din dito ang mga kilay ni Monica. Daryl, kinakailangan mong umattend sa sarili mong banquet bilang isang Elder Master. Hindi ito tatawaging Elder Masters Banquet kung wala rito ang Elder Master, hindi ba? Isa itong tradisyon ng Grandmaster Heaven Cult, iniisip mo ba na isa lang itong laro? Agad na natakot si Daryl nang makita niya ang itsura ni Monica. Mukhang hindi magagawang mawala ni Daryl sa banquet na ito. Kinalaunan ay sumuko na rin siya at nagdesisyong manatili sa isla ng isang gabi. Gagamitin niya rin ang oportunidad na ito para manguha ng mga exotic na halaman sa isla. Mabilis namang sumagot si Daryl matapos mag-isip ng ilang bagay. Nagkakamali po kayo, Mistress. Naisip ko lang po na masyado ng maganda ang pagtratong natanggap ko sa unang beses na pagtungtong ko rito sa altar, kaya agad na po akong napaatras nang marinig ko po na nagawa niyo pa pong magsagawa ng isang banquet para lang sa akin. Napagdesisyonan ko na pong ibigay ang buo kong katapatan sa Grandmaster Heaven Cult, sa Cult Master, at sa Cult Mistress. Natuwa si Daryl sa bilis ng kanyang pag-iisip. Maituturing ng foolproof ang naging sagot niyang ito sa Cult Mistress. Dito na gumaan ang itsura ni Monica habang itinatango ang kanyang ulo. Ikinagagalak namin ng Cult Master ang iyong katapatan. Makakaalis na kayong lahat kung ganoon. Tumayo si Monica matapos nitong magsalita. Tumalikod ito at pumasok sa main hall na nasa kanyang likuran, kasama ng kanyang mga maids. Alagaan niyo po ang inyong sarili, Cult Mistress. Agad na lumuhod at nagpaalam ang libo-libong mga tao sa plaza ng sabay-sabay. Napayanig ng kanilang mga naglalakasang boses ang buong plaza. Ginaya ni Daryl ang mga ito at lumuhod sa sahig habang sumisigaw sa tabi ng mga ito. Pero nakatitig ang kanyang mga mata sa magandang likod ni Monica. May usap-usapan na nasa 60 years old na raw ang Cult Master, pero nagawa pa rin itong magkaroon ng isang napakagandang asawa. Sinuswerte nga talaga ang Cult Master pagdating sa bagay na ito.
Pagsapit ng 8 p.m., nagliwanag ng husto ang buong isla para ipagdiwang ang Elder Masters Banquet na hinanda ng Grandmaster Heaven Colt para kay Daryl. Nagliwanag ang mga fireworks sa buong isla habang nagpe-perform sa pagkanta at pagsayaw ang ilang daang mga kababaihan. Masyado itong maganda sa paningin ng kahit na sino. Malakas na nakipagtuos ang lahat kay Daryl para sa kanyang mga nagawa habang nasa banquet. Ninanais ng bawat isa sa mga ito na mapalapit sa kanya dahil siya na ngayon ang bagong Elder Master ng kanilang kulto. Habang nagtutuos at nag-cheer ang mga taong dumalo sa banquet, hindi pa rin nakalimutan ni Daryl na makipagtuos sa Cult Mistress. Pero kahit na ganoon, kinontrol pa rin ni Daryl ang kanyang pag-inom at nanatiling alerto sa kanilang paligid. Pinaplano niyang tumakas at lihim na manguha ng ilang mga herb sa sandaling matapos ang banquet na ito. Hating gabi na nang magtapos ang banquet na hinanda para sa kanya, dito na nakahanap ng oportunidad si Daryl na makalabas ng main hall at magpunta sa tabi ng dagat kung saan tumubo ang mga exotic na halamang nakita niya kanina. Matapos ang kalahating oras, umalis na si Daryl matapos kunin ang lahat ng spirit herbs na magagawa niyang makuha. Isa nga itong masaganang pag-aani para sa kanya. Magagawa na ring makagawa ni Daryl ng tone-toneladang mga pills at elixir gamit ang napakaraming herbs na ito. Malapit lang sa kwarto ng Cult Mistress ang kwarto ni Daryl. Kaya pinagaan niya ang kanyang mga yapak habang papalapit sa kwarto ng Cult Mistress para hindi mapansin ni Monica. Ang pagnanakaw ng mga herb ay isa pa ring bagay na hindi katanggap-tanggap para sa kahit na sino. Pero biglang napatigil si Daryl nang maglakad siya sa harapan ng kwarto ni Monica. Moan. Isang mahina at nasasaktang pagungol ang sunod-sunod niyang narinig mula sa kwarto ni Monica. Ito ang boses ng Cult Mistress. Lumabas ang boses nito sa kanyang kwarto na may kasamang nakamamatay na pangaakit na naging dahilan ng panghihina ng mga buto sa katawan ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.